Phase out na daw ang Dominar UG2 mga tol. May nabasa ako sa Facebook, nagtatanong kung phase out na ang Dominar. Kasi marami daw naghahanap ng Dominar ngayon at wala nang stock. Sinasabi daw ng mga dealer na phase out na, hindi na sila maglalabas. O kaya hindi na sila magbebenta pa ng Dominar. So nagtanong ako sa dealer mga tol dito sa Kawasaki Imus kung saan bumili ako ng Dominar. 9 months na ata mula nung binili ko yung Dominar UG2 ko. So nagtanong ako sa dealer sa Kawasaki Imus. Sinabi nga po nila na phase out na ang Dominar. So napatanong ako kung ano ang dahilan bakit phase out. Wala naman daw sinabing dahilan kung bakit ininto na ang paggawa ng Dominar. So ano sa tingin nyo mga tol ang dahilan kung bakit ihinto ang isang magandang motor, murang motor at expressway legal pa? Kasi 9 months ko nang ginagamit ang Dominar ko at nasa 6,000 odo na siya ngayon. Wala pa akong nakitang issue sa aking Dominar. So bakit kaya itigil nila ang paggawa nito? 208,000 ang brand new nito at talaga namang sulit. Lalo kung expressway legal lang ang habol. Ano kaya yung mga posibleng dahilan? Bakit hindi na sila magbebenta ng Dominar? Matagal na itong Dominar sa market mga tol ha. Bakit ngayon lang naisipan na i-phase out? Siguro maglabas sila ng bagong model. O kaya mas papagandahin pa yung dating Dominar, babaguhin na lang. O kaya pwede ring mas maraming nagkakainteresado na ngayon sa Dominar kumpara sa ibang 400cc. Sa Kawasaki mga tol, maraming 400cc dyan na pwedeng pagpilian. Pero kung pagkukumparahin natin yung price, malayo po talaga ang price ng Dominar. Kasi gawang India ito eh. Yung 208,000 naka-expressway legal ka na. Tumatakbo ka na ng 160 kph. Samantala yung ibang Kawasaki na 400cc medyo mas mahal po ang presyo. Siguro mag-remodel mga tol no, papalitan ng bagong model, pas papagandahin. Kaya i-phase out nila itong Dominar ngayon. Kaya marami ngayon ang naghanap ng Dominar kasi affordable yung presyo niya. Base sa experience ko sa Dominar, nakatatlong beses na akong babalik-balik sa Nueva Ecija to Cavite. Wala naman naging problema. Basta alagaan lang sa pagpalit ng langis. Wala naman masyadong mahal na maintenance sa Dominar. Maliban na lang siguro yung mga accessories na kinakabit natin. Tulad ng crash guard. Naranasan ko na rin pala mga tol yung stock ng top box bracket natin. Bulok pala yon, mahina. Kasi yung top box ko tumalsik, naputol yung stock ng top box bracket. Kung may Dominar ka ngayon na gamit mo pa rin yung stock na top box bracket, palitan mo na yan dahil mahina yan. Baka magaya ka sa akin, tumalsik yung top box ko dahil naputol. Palitan nyo na yan ng bakal para matibay ang top box bracket. Muntik na ako makadisgrasya dahil dyan sa stock na yan. Nalubak lang yung motor ko mga tol, naputol na yung stock niya. Kaya tumalsik yung top box ko, buti na lang wala akong kasunuran. Paano kung may kasunuran akong motor, edi talsik na rin yun. Kaya nagpalit ako ngayon ng bagong top box bracket. So sayang lang mga tol kung i-discontinue nila ang paggawa ng Dominar. Kasi ito pa naman ang bagay sa atin, lalo na laging traffic, tapos habol lang natin expressway legal. Tapos ang panalo talaga yung presyo niya, talagang affordable. Okay mga tol, ride safe tayo lagi, ingat.